Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio stations sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 12. Let us all welcome ang kanilang Labor Information Officer, Sir Charles Kevin Bataga. Sir Charles, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Good morning, Sir Oliver, and good morning din sa mga nakikinig sa atin at nanonood ngayong araw. Pasalamat po sa ating Regional Director, Raymond Fel F. Sahor, at ating Assistant Regional Director, Mary Jane C. Hoksuan, headed, of course, by our Secretary, Bienvenido L. Lagos. Opo, Sir Charles, pag-uusapan po natin for this episode, isa sa mga matunog na programa ni Department of Labor and Employment ngayon, ang Adjustment Measures Program for Workers and Enterprises o yung DOLE AMP. To start with, sir, ano po yung DOLE AMP para sa kaalaman ng ating mga viewers po? First of all po, yung ating DOLE AMP. Dito po sa Region 12 is nag-start po tayo last 2024 until now, ongoing po itong ating programa. Of course, basis po nito is yung ating Department Order number 241 series of 2024 din. Last February 2024 po na ito na-sign. Ang main objective po nito is para ma-assist natin yung ating mga enterprises from small to medium enterprises natin na nagkaroon po ng difficulties in sa kanilang business, no? Whether sole man yan or sa mga malakihan, sabi ko nga medium enterprises. So, para sa mga nagkaroon ng economic disruption, Sir Charles, Yes. Meron tayong sir, program objectives. Meron pong 4. Can you explain to us ano yung mga objectives ng DOLE AMP? Meron tayong 4 nga na objectives, sabi ni Sir Oliver. So, unang-una po to improve yung ating mga capacity to capacitate our workers and yung ating management po mismo. So, meron pwede po sila mag-avail ng different programs and services ng AMP for capacity building. Meron din po tayong to improve yung ating mga human resource nga, nabanggit natin, yung ating mga workers, para ma-improve din yung competitiveness and productivity ng ating mga establishments. Dahil nagkaroon nga sila ng economic disruptions. So ngayon, kailangan nating buhayin ulit itong mga businesses na ito. And contribute sa promotion ng ating industrial peace, sustainable, and decent work natin here in Region 12. Opo. Sir Charles, na-mention nyo, economic disruptions. Ano yung ibig sabihin ng economic disruptions? Baka nag-wonder po yung iba. Ano po yung economic disruptions? So unfortunately, dito sa atin, marami na po tayo na-experience sa economic disruptions. Number 1 is yung plus 2019-2020, yung COVID natin. pandemic. Okay? And many more, yung ating mga natural and man-made po na mga calamities. Yung atin pong, pwede din po merong bagong technology na darating dito sa atin sa Pilipinas. Like yung ating mga e-commerce. So, paano natin ma-assist yung mga establishments na maka-adapt sa ating e-commerce? Meron ba tayong mga bagong batas na pinatupad, new policies, excuse me, new policies na kailangan pong mag-adjust ng ating mga establishments? Sino naman, sir, yung mga target beneficiaries natin? Na-mention po ninyo kanina, micro, small, and medium. Ano yung mga classifications po nito? Yes. Sige po. Nabanggit ko nga kanina yung ating mga micro. So, una, pwede po yung ating mga micro, whether 1 to 9 na mga employees po ito sila, Sir Oliver. As long as hindi po lalagpas yung kanilang mga assets, income ng 3 million. Pasok 3 million? Yes. 3 million below, po. yun yung considered na as micro. natin, Okay. na may 1 to 9 employees. Small naman po, between 10 to 99, kung isa po kayo doon. Consider natin as small na hindi din lalagpas yung mga assets between 3 to 15 million. 15 million naman. Or kayo po ay mga medium enterprises natin na 100 to 199 employees naman po with assets mga ranging from 15 to 100
million naman po. So yun, micro, small, and medium enterprises natin are qualified beneficiaries ng ating adjustment measures Opo. program. Doon naman sa proponents po, Sir Charles. Sila yung mga, identify na natin sino yung mga target beneficiaries. Proponents naman po, sino yung mga eligible proponents natin? Between these micro, small, and medium enterprises, kung kayo po mismo yung ating mga employers or establishments po mismo, kayo po, pwede po kayong mag-apply. For business organizations, kung kayo po ay grupo ng mga different businesses, pwede din po yun sila, Sir Oliver. So, hindi tayo limited sa iisa lang. Kayo po ba ay legitimate labor organizations? Okay. For example po, yung ating mga registered sa DOLE. Union, labor associations po natin na registered sa DOLE. Pwede din po yan siya. Accredited co-partner. So sa DOLE po kasi, Sir Oliver, meron tayong tinatawag na accredited co-partner na partner ni DOLE in implementing our programs like yung ating livelihood. So they could be private or government. So for AMP, focus tayo dun sa private natin ng mga accredited co-partners. So once registered na sila, pwede din po silang maka-avail nitong ating adjustment measures program. Opo. Sir, isa-isahin na ulit natin. Yun dun po sa objectives. First po doon is capacity building measures. Ano yung mga programs under the capacity building measures na pwedeng ma-avail nung mga gustong pumasok dito po sa DOLE app? So capacity building. Speaking of capacity building, so More trainings. on sa training siya, sa tao siya. Okay. Kasi nga yung employees ng isang establishment, yung sila yung pwede nating maituring na lifeblood ng establishment. Sila yung nagtatrabaho mismo. So one way na ma-assist natin sila through AMP is mga capacity building. Trainings nila, internship ba nila Pwede. para ma-improve yung kanilang skills. Okay. Pwede ba sila maipasok natin sa TESDA ng mga Okay. schools po natin? So through AMP, pwede natin silang ma-assist. So hindi lang tayo through provision of goods and mga equipment, kundi capacity building din ng ating Sa mga capacity building, sir, employees. pwede. For example, management. Gusto nila mag-learn bookkeeping, Yes. mga ganon. Yes, for both technical, Technical. managerial, leadership trainings, pwede yan siya, sir. So yung expenses is i-charge dun sa DOLE app. Yes, pwede pong ma-charge dun sa ating assistance. Next naman po, sir, business enhancement and adaptation measures. Ano naman po itong mga under this objective? So ito ang business enhancement and adaptation measures natin. Ito na yung usual na ina-avail ng ating Okay. mga establishments kasi ito na yung type na pwede po silang mag-procure ng mga equipment. Okay. Like for example, meron tayong establishment na coffee shop. So they want to upgrade their equipment, mas mapabilis and mas laki yung kanilang production. Okay. So under this type naman po yung ina-avail nila. Or mga electronic equipment, ICT equipment para po sa kanilang digitalization efforts. POS. So, yes, POS, yung ating mga point of sale ng mga system nila. Gusto nilang ma-improve dahil una, mano-mano pa lang sila. Mano-mano, Gusto nilang improve nga. So, pwede yun. POS natin, mga computers, pwede din po yun siya. Tapos, under this, sir, since pwede mag-procure ng mga equipments, mga ganyan, magkano yung limit natin? Kasi baka may mag-propose, gusto ko ng ganito na 100,000 worth. Yes, actually nga, meron tayo sa isang aquaculture farm natin. Meron silang equipment na malakihan, 100,000 plus. Yeah. Currently, sa ating department order pa lang, wala pa po tayong current na amendment. Nasa limit lang tayo ng 49,999. Okay. So, hindi po pwedeng aabot pa ng 50,000 and above per item. Per item naman. Yes, per item naman yun siya. Hindi naman siya total project naman talaga. So that's, again, 49,999 per item po na bibilhin. Tapos, ano yung, sir? Pwede tools, materials, and implements. Ano yung mga bawal? Mga bawal po natin is kung raw materials. Okay. Raw materials na ibebenta mo diretso. So, bawal Dispensable. po yan siya. Yes. So, bawal po yung mga raw materials natin or yung mga malakihang buildings po na not necessarily for the improvement of
our business. Kung gusto mo lang magpa-renovate, gusto mo lang po magpa-repaint ng office or magpa-extend ng iyong opisina, Hindi pwede. hindi din yun siya. Pero minimal na interior, for example, Kung interior lang po, I believe it's not also Hindi pwede. pwede. Kung gusto niyo po yung mga manufacturing facilities, mga packaging facilities, cold storage po storage, natin. okay. So, pwede po yun siya. sa bawal, sir, for example, coffee shop yung na-mention natin kanina, yung mismong kape, bawal yun i-charge under DOLE-AMP. Yes, Oo, yung kasi mga raw dispensable materials siya. po mismo. Oo. Doon naman, sir, sa product development and innovation measures, ano yung mga under this? Any equipment, material, possibly training also, Yeah. yung gusto niyo mapatest yung inyong mga products, Okay. pwede siyang under nitong product development. Kung sila and na mismo yung innovation nag-develop, measures. no, pwede natin i-charge. Pwede natin ma-assess, ma-charge doon kung paano natin mas ma-improve pa yung kanilang mga products. Opo. Sir, yung namang physical activities na mention po natin kanina, yung general renovation, bawal, pero pwede siya setting up small-scale targeted physical facilities para ma-improve lang talaga yung ano nila. Yes, as long as yung construction na yon, yung physical setup na yon is for the improvement ng mga products po ng ating mga establishments. So, again, repainting, renovation is hindi pa pwede. Opo. Doon naman, sir, just transition measures yung ano natin, ano yung under this? Nabanggit lang natin about just transitions dahil bago din po ito globally, yung tinatawag natin na just transitions. Okay. Just transitions towards Digital. digitalization, Okay. for example. So, ang pinagkaiba niya lang doon sa ating capacity building is more on simple trainings, enhancements. Kung just transitions naman, you want gusto mo pang ma-elevate yung iyong business towards digitalization, upskilling, yung towards being a green business din para mas ma-improve din tayo sa ating mga through global na mga standards natin. Yun yung for just transitions natin. So, ma-assist natin yun sila. Pwede din na ma-assist na mahanapan ng mga institutions or trainings for just transitions na tinatawag. Sir, pwede rin po reward systems and productivity improvement. Pwede ba siya ano? Yes, reward system natin dahil nga gusto nating ma-improve yung competitiveness, yung productivity. So, pwedeng through rewards system sa ating mga empleyado. Monetary? No. Hindi po pwede yung monetary. Meron pa tayong mga non-monetary. Mga bonus, bawal. Yes, hindi po yun siya pwede. Basta mga monetary po is hindi. Kung gagamitin natin for our non-monetary na mga incentives, incentive programs, pwede naman po yung mga plaques na pwede na para ma-appreciate naman natin yung ating mga empleyado. Yun nga, to increase their productivity and self-worth doon sa kanya-kanyang mga business. Increase ng sweldo, hindi rin pwede. Hindi din po. Opo. Doon naman, sir, compliance and industrial peace enhancement. Medyo ano po ito? One form na din po ito and probably outcome na din ng ating AMP. Kasi nga na-improve natin yung kanilang business, natulungan natin sila. So aside from that, tutulungan din natin sila na maging voluntarily compliant sa ating mga labor laws. So ma-assist natin sila doon. DOLE mismo ay pwedeng makaprovide ng assistance to increase their compliance. Opo. Sir, diretso na tayo. Ito, marami magtatanong nito. Doon naman sa ating mga MSMs na mga enterprises, ano yung mga interested? Para sa mga interested, ano yung mga requirements for availment? Simple lang naman. Though yung start ng aming implementation last 2024, kukonte lang yung ating mga availees dahil tingin nila medyo mahirap. Maraming requirements. Pero itong requirements na ito ay actually basic for them. Kung sila po talaga yung mga legitimate establishments natin. Just like application letter, proposal po natin. Ano ba yung gusto nating ma-improve? Ano yung disruption na nangyari sa ating establishment? And ano yung gusto nating, saan natin gagamitin yung assistance ng
DOLE. Mga oath of undertaking, affidavits, memorandums. Of course, wag pong mag-worry, mag-problema dahil andyan po ang DOLE dahil nakakandak po tayo ng orientation before our magsasubmit sila ng kanilang mga documents. And of course, kung kayo ay mga businesses, dapat meron na po talaga kayong mga mayor's permit, business permit, automatic na po yan siya, and mga certificates, bylaws, kung ating mga cooperatives, corporations, yun po siya, sir. Opo. Doon na naman tayo, sir, sa ano. For other details, pwede nyo bisitahin yung Facebook page ni Dole. Andun po yung mga requirements na specific or pumunta sa pinakamalapit na mga Dole office. Yes. Sir, doon tayo. Amount of assistance, magkano ang pwedeng i-avail ng ating mga enterprises? So, magkano? Una, kung kayo ay nagpa-plan po na maliitan lang, one phase of implementation lang, meron tayong 500,000 na assistance. Pero out of that 500,000, 20% po, Sir Oliver, yung equity ng ating mga establishment. So, kung 500,000 yung pinaplan natin, 400,000 po yung grant mismo ng DOLE, and yung 100,000 na 20% equity ay sa part na po ng ating mga applicants. Okay. If ever naman po gusto niyo ng larger scale ng pag-avail nitong ating AMP, pwede po 1 million. Okay. Pero again, 20% of that is your equity. 200. And 2 phases po yun siya. Okay. So, Bibigyan ko muna 400,000 400 and on then the first another. phase kapag naka-liquidate. Kasi po, i-issue tayo ng cheque. Okay. Upon issuance of check, yung ating mga establishments po ay sila yung magpo-procure ng ating mga equipment, for example. Then, magkakaroon po yan siya ng liquidation. Kasi sasubmit po sila ng mga reports, post-implementation report. Si Dole po mismo ay pupunta sa kanilang establishment to inspect. Andyan ba talaga yung equipment? Na-construct ba talaga yung small scale na building po natin? Then, after that, second tranche na po natin, i-release na po natin yung additional na 400,000. So, 800,000 na DOLE assistance plus your 200,000 na equity. 1 million po yung total project. And then, yung isa, sir, And then, last po natin. kung mas malaki pa talaga, kung nabitin pa siya sa 800,000. Nabitin siya dahil sila ay isang business organization, for example. And then, one or multiple tranches yung kailangan. Pwede pong maximum of 1.5 million naman po ito siya. And per tranche na rin po hahatiin with the proper po ng mga liquidation and post-implementation documents naman po. Opo. Sir, klaro lang natin, this is a grant. Right? Yes. Grant ito. So, meron lang equity. Grant, may maliit ang equity na 20%. And may liquidation din po. Of course, kasi nag-i-issue tayo ng cheque. And dapat mag-i-issue din po sila ng BIR na resibo. Then, kasi yun yung ating attachment natin. And mga post-implementation requirements. So, malaking tulong talaga to para sa ating mga business establishments na gusto mag-expand, mag-improve na kanilang mga services. Sir, for 2025, na-mention po ninyo na 2024 ito nag-start, pero mas recent yung 2025. Ilan na po yung naka-avail nito, sir? Currently, meron na po tayong 17. Okay, 17 na last 2025 na mga naka-avail, of which 10 yung ating micro, 4 na small, and 2 medium na enterprises po natin. Total amount ng ano natin, sir? And total number of beneficiaries na naka-benefit po dito sa programa ng DOLE? Nasa 8.7 million na po tayo. So, to be specific, nasa 8,713,081 pesos po yung ating na-release last 2025, benefiting 359 na mga workers po. So, in kabuuan na po yun ng mga 17 establishments natin. Kasi yung iba nagre-range for may 100 plus na beneficiaries ng isang kumpanya, yung iba tag-tatlo. Yes, tama po. Pinakamalaki natin is nasa 800,000, 807,000. Pinakamaliit natin nasa 135. So hindi niya in-avail yung maximum. Kasi nga, kung ano lang yung equity. need niya din talaga. Opo. Sige sir, medyo naubusan na tayo ng oras. Panawagan po ninyo sa ating mga MSMEs na gusto mag-avail ng DOLE app. So
So sa ating mga MSMEs po dyan, for 2026, Yeah. Target andyan natin, pa sir. rin po yung ating AMP. Currently, wala pa pong naibabang target. Yeah. Pero meron na po tayo nasa pipeline na na-orienta natin last year na 12 establishments. Okay. We are hoping na-assist na po natin ito sila. We are hoping na ma-approve po sila ng ating central office dahil Yes. ang approval po natin ang ating central office. Okay. And yung budget is hopeful tayo na makover natin itong 12 and more than that pa. Pero open pa ang application sa atin, sir? Yes, open pa po. Just visit the nearest Dole Field office or even our regional office. You can also email us. Visit our Facebook page din po sa Dole Region 12 Soxargen for more information. Sige po, maraming salamat po sa ating guest mula sa Department of Labor and Employment Region 12, ang kanilang Labor Information Officer, Sir Charles Kevin Bataga. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fry Rabkilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soxargen!